Day 3. Good morning! Day 3 of our trip. We learned our lesson yesterday. Day 1 pa lang, day 2 pa lang nakaka 27,000 steps na kami. Siguro, ang pagkakamali namin, ang dami namin in-schedule kahapon. Pag nag-Taipei Zoo, dapat yun lang. Oo. Mag-Taipei Zoo, magmakong gondola, tapos umuwi na. Eh kami, umaga pa lang naglalakad na. Ang dami nating sinihit kahapon. Dami namin... Natin lakad. Hindi kami nagbus kahapon. Papunta sa tourist spot. Tapos O yung nagsuka Chiang Kai-shek, kami. nilakad Oo. lang namin yung Chiang Kai-shek. Tapos yung sa temple din. Nilakad lang din namin. Mali yun, mali. Sorry. My Tapos bad. nag-zoo. Hanip 27K steps. Kaya ngayon, ang goal lang namin ngayon, basta ngayon lahat sasakyan na namin, tapos minimal walk lang. Eh mag-museum pa kami ngayon. Di ba maraming lakad yun? Ang gagawin na lang namin, strategize namin, mas marami pa yung upo kaysa sa lakad. Para conserve din yung energy at madami pa papuntahan sa mga susunod na araw. Nakapagbiro ka tuloy kami. Kasi baka magkasakit dahil kahapon sa zoo, ang daming ambon-ambon. Baka mamaya tuyuan pa ng pawis. Good luck talaga. Sa ngayon, Hirap maglakad kahapon sa Ayun. Seoul, lakas ng ulan. Nagiging smart na tayo to manage our time and energy. Pero mag-breakfast muna tayo? Breakfast muna. First stop, Fuhang Soy Miap. Let's go! Yung weather pala today, cloudy pa rin. Tapos, maulan-ulan pa din. Pero ang kinagandahan kasi sa kasama ko, hindi na ba bad trip. hindi na nga away. So, kahit maulan, hindi naman bagyo, maulan lang talaga. Hindi nadadampin yung spirits namin. G na G pa rin kami. Tapos kahit pagod na kami, G pa rin. Walang sisihan. Ikaw din naman, tayo na din good mood. Well, we influence each other's mood. Pero kinakabahan bad trip yung isa, mababad trip na din yung isa. Hindi dapat ganun pag nagta-travel. Kaya nga kayo nandito to enjoy each other's time. So, ganun lang gagawin natin. Enjoy lang tayo kahit ang daming inconvenience. Pero medyo nakakakaba tong Fuhang Soy Milk kasi notorious to sa mahabang pila. O, tas anong oras na tayong umalis? 8 na. Plano kasi namin sa itinerary namin dapat mga 6:30 nandun na. Kaso, sobrang nga kaming napagod. Durog yung legs namin kahapon. Nagpalit na kami. So I'm expecting at least minimum 2 hours of waiting. Tapos yung yung vibe pala ng city. Medyo nag-iiba-iba na. Since may pasok na, may mga nakikita na kami naglalakad sa daan. May mga pumapasok na rin sa school. Mga naka-uniform. Sobrang chilly ng weather. Lamig. Tapos hindi ko alam kung ako lang. Parang sinajudge ako nung nandito sa yung nakaupong matanda dito. So, ba't kaya ganito? Parang ang suot umambon. nito? Parang umambon, umuulan na naman. Dito na kami ngayon sa Fuhang Soy Milk. Sobrang haba ng pila pero okay lang. We're willing to wait. Kasi itiisan na namin kasi baka ito na yung unat huling pagkakataon. Yan yung pila. Paikot pa yan. Pero since maulan nga and kalagitnaan ng week, bearable yung line. Hindi siya as long as we were expecting. So, yung iniisip natin orderin, yung youtiao, which is yung fried donut stick nila, something ganon. Pero walang sugar na ididip sa hot soy milk. Tapos, pag-isipan natin kung orderin ba natin yung thick bread with scrambled egg nila. Pag may nakita kaming kumakain nun, tapos mukhang masarap, baka orderin natin. Orderin ba natin? Let's see. Then, bilis ang pila. Mukhang maganda yung space sa taas. Dahil ang bilis ng pila, nasa hagdan na kami. Excited ka na ba? Okay. Mabilis lang yung pila. 10 to 15 minutes lang. Perfect timing din pala yung pagpunta namin ng maulan. Sobrang simple lang. Fried dough siya, tsaka soy milk.
Pero diba yung mga simpleng bagay yun lang yung masarap. Parang pandesal sa atin. Parang kaya to sa Singapore. Wow, yun lang ang kaya comparison. Ay, cool. Pag inayaan mo pala siya mag-sit for a while, parang may namumuo. Sa ibabaw. Ah. Lasang tao. Malamang soy. Pero ang sarap. Lighter version. Wow. May konting-konting sugar lang, kaya medyo konti Subtle lang. Subtle lang. Deep. na donut. Yun lang, sobrang oily niya kasi nga fried. Pero dump method. It works nga. Sobrang light lang niya. Ang sarap. Actually, kung ganito talaga yung breakfast mo, okay ka na. Curious lang ako kung sa mga normal household ba, ginagawa din to. Or ano siya, sa store talaga binibili. I mean yung traditions tapos sa store. Sarap ng sa bird. Up. Oven baked flatbread. Na may palamang scrambled egg. Scallions. Tapos ang lasa yung sesame. Sesame. Ito yung flatbread na dinalagyan ng scallions kanina eh. Yeah. Nakibuyas ng lasa. Sarap. Salty. Savory. Sino pala, kinakabahan ako kasi may point ng buhay ko na nahabig ako sa Vitasoy. Tapos naumay ako, sabi ko hindi na ako iinom ng kahit anong tofu-based na. Or soy, hindi pala tofu. Soy-based na pagkain. Ah, sarap pala. Sarap, sobrang light nito. Ang ina-expect ko, magiging sobrang bland. Yung since hindi siya, wala siyang lasa. Ina-expect ko parang, ngayon, ang sarap nga ng combo. Sa observation namin, hindi talaga sila masisod. Hindi bastardized yung season nila, yung rich nila. Kumbaga parang sa lahat ng sweetness and savory, 50% lahat. No? Grabe, ang sarap ng breakfast na to. Alam mo yung ano, makukumpara lang namin sa McDo kahapon na puro MSG at saka asin. Sobrang light nito. Sobrang light. Saka to think na kahit oven bake siya, hindi siya dry. Ang lambot pa rin yung pinaka-dough. Yung texture pala niya, crispy sa labas, tapos airy and soft yung loob. Hindi ko siya bet na kakainin ko siya on its own. Mas gusto ko yung sinasawsaw dito. Kasi on its own, ano siya, mamantika lang. Just like any base, like bread or rice, pwede siyang i-partner sa kung saan-saan. Yun nga, yung sa Binondo style, bitcho-bitcho na may skim milk. So parang tingin ko, itong ganito, okay din siya sa dessert. Kasi perfect base siya, just like rice, para gawing dessert. Nung kinain ko siya on its own, parang may lasa din pala siya. Parang sarap gawing donut, which is ganoon din yata yung donut, fried dough. Alam mo yung baking soda na lasa? Gano'n ang lasa. Siguro para maging airy siya, kailangan ng baking soda. Kaming tao. Sarap, enjoy ako. Pansin mo, ay may milk. Ang sarap yung ano, soy milk. Hindi ko mahinuha. Tapos ang soy lang naman. Pero enjoy ako. So good. Ito, baka ng asawa ko. Sarap na sarap siya. Sarap. Diba? Lasang scallion. Pag mag-order ka pala dito, dapat alam mo na kung anong orderin mo dahil hindi sila maghihintay para sa'yo. Pandalas sila dito. Samal. Saman sila dito. Samal sila dito, samal. Kaya dapat pagkapunta mo dito sa counter, alam mo na kung anong orderin mo. Mauuna yung drinks, yung hot or ice cold, soy milk, tsaka yung food. Fast-paced sila dito, kaya dapat fast-paced ka din mag-isip kung anong order mo. I guess, yun na muna. Busin muna namin to and then larga na tayo sa next destination. Okay, museum tayo next. First order of business. Done! Another item check in the bucket list. So, papunta na kami ngayon sa National Palace Museum. Let's go! Dito kami ngayon sa bus stop. Waiting for a double-decker bus. Di kami sure kung papayagan kami sumakay pero
Try lang. Ready ka na bang mabulyawan? Oh, feeling ko nga binubulyawan na tayo kanina. Tinatanong ata tayo kung bababa tayo. Hindi natin naiintindihan. Before pala pumunta sa National Museum Palace, National Palace Museum, pupunta muna tayo sa Shilin Residence. Ito yung bahay ni President Chiang Kai-shek. Before, siyempre, nasa family estate yung management, pero nilipat na siya sa city government. Tapos, partially open siya sa public na nag-remove ng mystery kung ano ba talaga yung meron sa lugar na yun. Kaya pupuntahan natin yun ngayon. Ito yung official car ng former First Lady. So, yung wife ni President Chiang Kai-shek sa Cadillac. Familiar, no? May naaalala kayo, no? May mga same vibes na feeling, no? Is history the same? Ngayon, papunta na tayo dun sa mismong bahay. It's a bit of a long way walk. Pero, okay lang. Pero imagine mo, no? Sobrang yaman mo. So, ganito yung bahay mo. Sobrang layo ng bahay. Ang haba nung road offset. Only one can dream. Ngayon, hindi ko sure kung yung entire estate ba ay government na nag-develop o yung buong lote talaga used to belong to President Chiang Kai-shek. Damn. Kung itong lahat ng to ay kanya. Sobrang lawak ng lote, tapos ang ganda ng garden. Hanggang ngayon hindi pa namin nakikita yung bahay. Baka nga garden pa to ni First Lady. Oh, garden pa ni First Lady. Hindi na lang kami pumasok sa bahay. Mahal ang ticket, 100 Taiwanese dollar. 200, so 400 kami dalawa. Eh, marami na kaming makakain doon. Oo, yun nga, nakakapanghinayang. Though, andito lang kami sa may labas. So, yung pinakabahay niya, tsaka yung dito sa katapat yung guest house. Doon nakaka-curious kung ano yung nasa loob. Kaso kasi hindi kasama sa itinerary namin. Mahal, baka maubos yung budget namin. So for now, National Museum muna tayo. Pero, yung pala yung technique. Kung hindi naman kayo nabuburyong sa mga sa ganitong klaseng panahon, perfect time siya para gumala kasi walang mga tao. Yung mga pinupuntahan namin lahat walang tao. Para kami naka-private tour. Ngayon dito nakikita namin wala masyadong tour bus. Tapos looking from the outside, mukhang wala din masyadong tao sa loob. Check natin kung yung mismong museum maraming tao. Nandito na kami sa National Palace Museum. isa daw to sa mga pinaka-importanting cultural hubs sa buong mundo. Kasi almost 700,000 artifacts yung nakastore dito.
May mga special exhibition din, titignan natin mamaya. Bawal pala yung tripod tsaka mga oversized bag for security purposes. Libre naman yung storage place, kaya we don't mind. Fascinating ng mga text at mga books kasi most of them pala reprint ng Song Dynasty. Pero kinoconsider sila mga authoritative text kasi so much effort has been done para ma-preserve yung original text, tapos para mas maganda at mas ma-preserve yung integrity ng mga libro. Tapos ngayon yung National Palace Museum, they are engaging specialists sa pagre-restore and pagre-maintain ng mga libro to make sure na na-preserve yung heritage ng China. Dito pala sa sunod na gallery, dito naka-display yung mga furniture na usually ginagamit ng Qing Dynasty. Yung Qing Dynasty is the last imperial rulers of China before nabuo yung Republic of China. So the last emperor was Puyi, Emperor Puyi. Yung mga sculpture dito, mostly, kung napansin kasi namin na puro gilt bronze yung finishes. Yung pala, yun yung ginagamit nilang art technique nung 18th and 19th century back then, na yung base is purely bronze, tapos yung outer surface niya, piniplate lang nila ng gold, kaya gilt bronze. Dito na kami sa kabilang part ng museum. Bale yung mga nandito, mga naka-display na TV. Bale yung mga Buddhist structure, mga statues yung nakalagay. Makita niyo yung mga naka-display na pictures. Enjoy ka naman. So Parang far, sa field trip. So far, ano yung gallery na pinaka-nagustuhan mo? Yung mga miniatures. Yeah, ako din. Ang cute kasi. Tsaka yung attention to details nila. Kahit yung maliit na pinto, kuha nila yung details. Ang galing. Can they do it? Feeling ko kaya din nilang mag-perform ng surgery kung ganun sila Pwedeng doktor. delicate sa details. So ano, no? Parang yung ganun, walang school. Parang apprenticeship. Pag may marunong na, tuturuan niya yung... Papasa na lang nila yung skill. Galing. Train. Pahinga muna. We learned our lesson yesterday. Tapos na kami dito ngayon sa National Palace Museum. We're going to Beto. Nakakapasakit sa paa, pero cheap ito. Tsaka ngayon lang memories. Hindi pala kami ganun ka-cultured at katalino para maka-appreciate ng museum. Pero at least we try. Kasama sa Taipei Fun Pass, sayang. Sayang eh. Punta kami ngayon sa Beito Hot Spring. So the goal is sumakay ng bus, sumakay ng MRT hanggang Beito at lumipat sa kabilang line papuntang Shinbei. Anong oras na ba ngayon? 4:30 pasado. Wala, sira yung plano kasi pagod eh. Pero we're still trying to do our best para mag-maximize yung araw. Give up na namin yung Tamsui, Fisherman's Wharf. Hindi rin yata worth it kasi maulan. Eh, yun sana yung gusto kong gawin, boat ride.
para sa sunset. Wala namang makikita ang sunset sa ganitong panahon. Tignan mo, ang gloomy ng weather. Paano tayo magbo-boat ride? Sayang. Tamsubi, bye-bye. See you in... No, magbabalik pa ba tayo? Hindi yata. Punta tayong Bay 2. Pagkana. Wala lang, pag random lang. Gano'n. O kaya rin na pogi, ganito ka. Ano? Jose ba? Jose? Dimple. Dito na tayo sa Bay 2. Dito naman tayo ng Shin Bay 2. Shin Bay 2. Shin Connecting Bay 2. train. Hindi Shin Bay 3. Waling. Andito na tayo sa Bay 2 ngayon. So yung station na pinakita ko sa inyo, siya yung original station. Pero nung ginawa yung modern line, giniba siya tapos binenta siya for a symbolic dollar sa Katagalan tribe. And right now, nung hindi na siya ginagamit, binalik dito sa Bay 2 yung original station and original train na ginagamit. Dito tayo sa loob ng dating train nila dito. Parang ginawa na lang din nilang tourist spot dahil maayos yung mga upuan. And this setting used to be their train. Tinatry kong i-absorb yung itsura ng train. Kasi it's a glimpse sa past. Makikita niyo yung mga nakasealing fan pa siya. Tapos may exhaust and wala pang aircon. I can't help but imagine kung ano ba yung buhay dati. Spot kung saan naghihintay ng shuttle bus kasi ayaw na namin maglakad. So we're hoping na may dumaan pang shuttle bus papunta sa Bay 2 Museum tapos konting ikot pababa. Change of plans. Although it's kind of frustrating, we have decided na skip na yung pag-roam around sa Bay 2. It's too late. Gabi na. Baka wala na rin kaming makita. And walang tigil yung ulan eh. Magka-close na rin eh. Hindi na din naman kami aabot. So, try natin mag-walk-in ng hot spring. Tatry na lang namin to go on a relaxing soak para lang ma-ibsan ng konti yung travel fatigue. Hi. Just finished a session of hot spring soak. Sobrang relaxing after a long and tiring day. That's the best way to end this day. Ay, hindi pa pala. Kasi mag-night market pa tayo. Kain muna tayo tapos night market. Nga, maximize natin to kasi hindi natin naabutan yung yung Bay 2. Dami nating Bay 2 Museum eh. Tamsubi. Well, yung mga bagay talaga, may mga oras talaga, no? Hindi na susunod ang mga plan. Ito din naman, hindi planado eh. Kailangan naging spontaneous yung asawa ko. Kailangan Yung cringe. Free snack tsaka tea. So, tatry na muna namin bago umalis. Ano yun? Hindi ko alam eh, hindi nampot ko lang. Pero,
Para siyang mixed nuts. Mixed nuts. So crunchy. Mixed nuts siya eh. Ang cute naman ito. Look. Sa Japanese, parang nori. Binalutan sa nori yung chip. Ito pinakamasarap. Tap mo na. Nagbukbang. Wala na. Solo namin yung place. Walang nakain. Common area pa man din to. VIP ka mo. Nakakagutom pala mag hot spring. Kasi kain tayo ng dinner. Dinner na. Saan tayo nakakain? Sa Japanese resto. Ano ang pangalan? Sokiya. Sukiya. Sabi number 1, ano daw eh? Number 1 gyudon. Let's see. Patay gutom. Hindi nagpalampas ng freebie. Hello, popsicle mango. Asang impression na. Charot. Hindi ko malalasahan kasi sobrang lamig. Papa-cool down, kaya popsicle yung freebie. Ang bagal ko, no? Kasi- Ang slow ko. Ngayon ko lang na-realize. Lablabay joke ako. Ano? Sino ang nagpangalan na Beto? Sino? Liza Soberano. Bakit? Pangit ba ito? Kapalit-palit ba ito? Kainin mo na baka matunaw yung haong. Pineapple. Ngayon ko lang maisip. Parang gusto ko pala nung sea salt with watermelon. Ako nga, parang gusto ko pala ng passion fruit. Yeah. Nagsisi. Nagsisi. Cute oh. Ang cute. Ang liit. May bits na ano, pineapple. Kita mo ba? Kita mo? Wala kang Hindi ko magagawa kahit di mo kita. Anong entry mo? May joke ka rin ba? Wala, slow ako. Slow ako ngayon. Ayun, papunta na kami ng Sokiya. Sabi, ano daw eh. Japan's number one gyudon place daw eh. The night is young. At nakaka-replenish ng energy yung hot spring. And anong next natin gagawin after Sokiya? Night market. Anong night market? Ano nga night market? Rauho. Rauho. Rauho night market. Magra-Rauho night market pa tayo after natin mag-dinner. Okay. Ang dami nating energy, no? Talaga. Gina G, para akong Ano talaga oras nabuhayan ng loob. Oo. 7:30. 7:35, oo. Tapos magna-night market pa tayo. Kahit maaga pa kami bukas, G lang. We still have ilang araw. Sa Third day Taipei? natin to, di ba? Last day natin tomorrow sa Taipei. So, mag-enjoy lang talaga tayo. Kahit pagod kahapon, grabe 27k steps. Maling-mali. Para tayong amateur hour sa sa pagta-travel. Akala mo, hindi na natuto talaga sa Singapore. Hindi na natuto eh.
nakita namin in action yung trash truck sa pag-collect ng garbage. Garbage truck pala, trash truck. Yung garbage truck. Pati yung trash truck nila ang linis sa loob. Tapos ang nila, ang sikap nila kasi tatlong klaseng truck, I assume magkakaiba yon. Siguro nakasegregate. Tapos Kasi hindi nila kung saan binabato eh. Yung isang truck parang pang bottles, pang plastic, yung isang truck parang pang papers. Parang ganun eh. Kasi yung plastic na dala nila, hiwa-hiwalay na truck nilang tinapon eh. Disiplinado ng mga tao dito. pinimake sure din nila na hindi nila mamimiss out yun kasi pag na-miss out nila yun, next garbage collection day na yun makukuha. So, babaho sa kanila yun. Ibig sabihin pala nila ng number 1, pinakamaraming stores. 2,600 stores worldwide. Being a Gyudon person myself, I'm really interested. Gusto ko malaman pa nila lasa. Sarap-sarap. Since hindi pa naman kami nakakapunta ng Japan, I'm hoping na this is as close as it can get. Ayan, busy sa pag-order. Kunot no yan pag nakafocus. Ito views. Pinaamoy ko yung butido. Yan. Ay, ito. Scallion. Ah, it's a really good bowl of gyudon. Hindi siya salty. Pero nandun yung gyudon flavor. It's good. Yung sarap na nagdagan ng creaminess ng soft boiled egg. Saan naman ano yung coffee? Hindi nila ito natamis. It's good. Masarap. Ang lamig pala ng half-boiled egg. Akala ko mainit. Safe naman siguro to, no? Safe yan. Safe naman to, di ba? High range daw eh. Sustainably sourced. Mas masarap lang kung medyo mas hot pa. Alright. Oh wow. Ang crunchy, ang juicy. Sakto lang din yung seasoning. That's good. It's so good. That's good. It's hot. It's juicy. Very seasoned karaage. We're done eating. We're done with dinner. Hindi pa doon natatapos. Kami ay pupunta sa Raho Night Market at kakain ng maraming betchin. Let's go. Bye.
gustong matry. Yes, please. Look. Ang toasted nito kasi dito nga naman niluto. Ano? Dinikit doon. Yun yung dinikit. Tapos nandun sa ilalim yung uling. Tapos dinikit sa gilid-gilid itong mga buns. Try nga natin. Hindi naman lasa nung ano. Lasa. Ganun ulit yung lasa. Bakit ganun? Parang halos pare-para sila ng lasa. Lasa na naman siyang sweet soy. Isa yung seasoning. Hindi ko maintindihan. Ba't ganun? Pero may hint ng sesame oil. Ha. Ice cream na tayo sa McDo. Alam mo, masarap lang to sa ano eh, hot bar. Oh. It's not good for the grilled one. Umorder na lang kami ng churros kasi in all honesty, we're kinda growing tired dun sa soy na lasa. Everything we order, lagi may ganun na hint. Hindi man yan yung main ingredient. Laging may ganung subtle flavor. Hindi nga namin bit. Sorry. Kasi ito ipapasok kami ng Family Mart, ganun lang naman eh. Churro. Matigas yung chocolate. Ba't taas yung choco-choco yung chocolate? May choco-choco nga eh. Lasang choco-choco yung chocolate. Hindi kaya bumili ng maraming stick tapos ginupit sabay-sabay. Pero churro itself, yeah, good texture. But the dip, no. Lasang choco-choco, I swear. Pangit mo ito eh. Ngayon, 10:46 na, mag-aalas 11 na. Oo. Pero hindi kami natatakot. Well, yun naman din ang na-appreciate namin, yung general feeling of safety. Baka nagtataka ka, ikaw. Bakit, ba't parang ang bilis ng pangyayari? Umuuwi na kami. Bakit kami hindi nagtagal dun sa night market? Hindi talaga namin kaya. Alam mo yung merong distinct na amoy, yung food nila, na similar sa lahat. Mapa meat man yan, gulay. Tsaka lilinawin lang namin na hindi siya mabaho. Hindi rin siya sobrang offensive sa amoy. Hindi siya Nakakaano lang, na kahit saan ka pumunta, yun yung flavor at amoy. Sa convenience store. Every 7-Eleven, Family Mart. Kasi 'di ba may egg sila doon na binababad nila doon sa soy na yon. Yun din yung amoy. Pero na-appreciate naman namin. Look, sobrang peaceful. Masaya din naman na hindi kami nag-worry na may mangyayari sa amin. This oras ng gabi. Almost 11 na eh. So ko lang linawin na yung amoy na yon is yung sweet soybean na amoy at lasa. Eh ano ka, sour person ka. Hindi ka nakakauma siya. Talagang parang iba talaga yung, paano ko ba i-explain? Parang kung sa atin, parang kung puro kamatis yung ulam mo, parang ganun. Hindi mo nakakauma yung kamatis eh. Wait lang, mahihirapan ako mag-explain. Mamaya na lang pag-isipan ko.
Lamig. Nag-stretching ka na dyan.